Sa nakaraang 20 buwan, isang pagpapala ang isilang sa aming pamilya ang isang napaka-espesyal na sanggol. Ang munting si Paxton, ang aming apo, ay isinilang na may hindi pangkaraniwang irregularidad sa kromosoma, isang genetic disorder na nagpaiba sa kanya sa milyon-milyong tao. Para sa aking anak na babae at kanyang asawa, nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari na nagpabago ng buhay ng isilang si Paxton. Ang karanasang ito ay naging napakahirap na pagsubok upang matutuhan ang natatanging mga aral na may kaugnayan sa kawalang hanggan. Itinuro ni Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12, sa mga kadahilan ng karaniwan hindi malaman, ang ilang mga tao ay pinapanganak na may mga pisikal na limitasyon. May mga bahagi ng katawan na lumalabas na hindi normal. Ang mga sistema na nagpapatakbo ng katawan ay maaaring hindi balanse at ang lahat ng ating katawan ay daranas ng sakit at kamatayan. Gayunman, ang pisikal na katawan na ipinagkaloob sa atin ay walang katumbas. Ang perpektong katawan ay hindi kinakailangan para marating ang banal na patutunguhan. Sa katunayan, ang ilan sa mga may mabubuting espiritu ay nananahanan sa mga katawang may kapansanan. Hindi magtatagal ay darating ang panahon na ang bawat espiritu at katawan ay magsasamang muli sa ganap na anyo. Kapwa ang biyas at kasukasuan na ibabalik sa wastong pangangatawan. At dahil dito, maraming salamat sa pagbabayad sala ni Hesukristo, tayo ay magiging ganap sa Kanya. Kayong lahat na nahihirapan, nag-aalala, nawawalan ng pag-asa at nalulungkot dahil sa inyong mga mahal sa buhay, alamin ito, lakip ang walang hanggang pagmamahal at walang katapusang pagkahabag, mahal ng Diyos na ating Ama sa Langit ang mga may kapansanan sa inyo at mahal niya kayo. Maaaring magtanong ang ilan kapag naharap sa ganitong paghihirap. Bakit tinulutan ng makapangyarihang Diyos na mangyari ito? At tiyak nasusundan ang tanong na, bakit nangyari ito sa akin? Bakit kailangan nating magdanas ng sakit at mga pangyayari na pumipinsala o nagdudulot ng maagang pagpanaw ng mga kapamilya o maraming taong paghihirap dahil sa sakit? Bakit kailangan magdanas ng kapighatian? Sa mga sandaling ito, maiisip natin ang dakilang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit. Ang planong iyan, nang ihayag sa buhay bago pa tayo isinilang, ay nagpahiyaw sa atin sa kagalakan. Sa madaling salita, ang buhay na ito ay paghahanda para sa walang hanggang kadakilaan at ibig sabihin niya na isusubukan tayo. Yan ang plano at lahat ng tao ay susubukan. Ang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos ay mahalagang bahagi ng ating mortalidad. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, matatanggap natin ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Kristo sa mga panahong iyon na marami tayong katanungan at kakaunti lamang ang sagot. Matapos ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli ng puntahan ng Amerika, ang ating tagapagligtas na si Hesukristo ay ganito ang paanyaya sa lahat. Mayroon ba kayong may karamdaman sa inyo? Dalhin sila rito. Mayroon ba sa inyong pilay o bulag o lumpo o baldado o ketongin o mga may dinaramdam o yaong mga bingi o yaong mga nahihirapan sa anumang dahilan? Dalhin sila rito at akin silang pagagalingin. Sapagkat ako ay nahahabag sa inyo, ang aking sisidlan ay puspos ng awa. At ito ay nangyari na nang siya ay makapagsalita ng gayon, lahat ng tao ay magkakaayong humayo kasama ang kanilang may karamdaman at mga nahihirapan at kanilang mga lumpot at kasama ang kanilang mga bulag at kasama ang kanilang mga pipit ang lahat sa kanila na nahihirapan sa anumang dahilan at pinagaling niya ang bawat isa sa kanila na dinala sa Kanya. Makadarama kayo ng lakas sa mga salitang, lahat ng tao ay humayo. Lahat, mga kapatid, lahat tayo ay dumaranas ng mga pagsubok at pagkatapos ang mga katagang nahihirapan sa anumang paraan. Nauunawaan nating lahat ang mga katagang ito, di ba? Matapos isilang ang mahal naming si Paxton, alam namin na pagpapalain kami ng Ama sa Langit at tuturuan ng natatanging mga aral. Habang ipinapatong namin ng kanyang Ama ang aming mga daliri sa munti niyang ulo para bigyan siya ng una sa maraming pagbabasbas
ang priesthood, naisip ko ang mga salita mula sa 9 na kabanata ng Juan upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Tunay na inahayag ang mga gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Paxton. Natutuhan namin magtiis, mananampalataya at magpasalamat sa paglilingkod na nagbigay ginhawa sa napakaraming oras ng pag-aalala, mga luha ng pagdamay at mga panalangin at pagpapakita ng pagmamahal para sa minamahal na nangangailangan, lalo na kay Paxton at sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Pangulong James E. Foss, malaki ang paghanga ko sa mapagmahal na mga magulang na iyon na matapang na tinitiis at kinakaya ang kanilang kapighatian at kalungkutan para sa isang anak na isinilang na mayroon o nagkaroon ng malubhang kapansanan sa isip o katawan. Ang kapighatiang ito ay madalas madama araw-araw tuloy-tuloy sa buong buhay ng magulang o ng anak. Kadalasan, matinding pag-aalaga ang kailangang ibigay ng mga magulang ng walang humpay sa araw o gabi. Maraming ina ang dumaranas ng hirap sa katawan at damdamin, nagbibigay ng ginhawa at kapanatagan sa naghihirap niyang anak na may kapansanan. Tulad ng inilarawan sa Mosaic, nasaksihan namin ang dalisay ng pagmamahal ng tagapagligtas sa pamilya ni Paxton, pagmamahal na madarama sa lahat ng tao. At ito ay nangyari na ang mga pasaning ipinataw kay Alma at sa kanyang mga kapatid ay pinagaan. Oo, pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang kanilang mga pasanin ng may kagaanan at nagpasa ilalim ng may kagalakan at ng may pagtitiis sa lahat ng kalooban ng Panginoon. Isang gabi sa mga unang araw ni Paxton, naroon kami sa Neonatal Intensive Care Unit ng magandang Primary Children's Medical Center sa Salt Lake City, Utah. Namamangha sa determinasyon at pagmamalasakit na ibinibigay ng mga doktor, nurse at tagapag-alaga. Itinanong ko sa anak ko kung paano namin mababayaran ito at kinalkula ang babayaran namin. Isang doktor na nakatayo sa malapit ang nagsabing masyadong mababa ang kalkulasyon ko at higit pa rito ang babayaran namin. Nalaman namin ang karamihan sa bayarin namin sa ospital na ito ay sinagot na ng mga taong bukas palad na nagbigay ng kanilang panahon at pera. Napakumbaba ako sa sinabi niya nang maisip ko ang kahalagahan ng munting kaluluwang ito sa mga yaong lubos na nanghangalaga sa kanya. Naalala ko ang isang banal na kasulatan na pamilyar sa mga misyonero na nagkaroon ng bagong kahulugan. Tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. Umiyak ako nang mapagnilay ko ang walang katapusang pagmamahal ng ating Ama sa Langit at ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo sa bawat isa sa atin, habang natututuhan sa makapangyarihang paraan kung ano ang kahalagahan ng kaluluwa sa Diyos, kapwa sa pisikal at spiritual. Nalaman ni Paxton na napalilibutan sila ng hindi mabilang na naglilingkod sa mga anghel at sa lupa at langit. Ang ilan ay dumarating sa oras sa ay kailangan tahimik na umaalis. Ang iba ay nagbibigay ng pagkain, naglalaban, naghahatid sa mga kapatid ni Paxton, tumatawag para magpalakas ng loob at nagdarasal lalo na para kay Paxton. Dahil dito, isa pang natatanging aral ang natutuhan. Kung nakita mong nalulunod ang isang tao, magtatanong ka ba kung kailangan niya ng tulong o mas mabuting tumalong ka na, tiligtas siya sa malalim na tubig? Ang pagsasabi ng sabihin mo sa akin kung may maitutulong ako, bagamat mabuti ang iyong layunin, ay madalas banggitin ito ay hindi talaga maituturing na tulong. Patuloy nating natututuhan ang kahalagahan ng pagbibigay pansin at pagmamalasakit sa buhay ng mga taong nasa paligid natin. Natututuhan hindi lamang ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, kundi ang nakapupuspos na kagalakang dulot nito. Si Pangulong Tomas S. Monson na napakabuting halimbawa sa pagtulong sa mga nahihirapan ay nagsabi, pagpapalain ng Diyos ang mga taong tumutulong sa kanilang kapwa na nagbibigay upang mapaginhawa ang mga nahihirapan na nagsisikap sa abot ng kanilang makakaya na mas mapagandang mundo. Hindi ba ninyo napapansin na mas sumasaya ang mga taong iyan, mas matatag at panatag sila, mababanaag sa kanila ang kapanatagan at kasiyahan, sapagkat walang taong tumutulong sa kanyang kapwa ang hindi mismo nakatatanggap ng malaking pagpapala.
Bagamat magdaranas tayo ng mga pagsubok, paghihirap, kapansanan, pighati at lahat ng uri ng paghihirap, palaging pasa sa atin ang ating mapagmalasakit at mapagmahal na tagapagligtas. Ipinangako niya, "Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y naparirito sa inyo. Ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man." Nagpapasalamat kami sa aming Ama sa Langit para sa aming mabait na si Paxton. Sa pamamagitan niya, naihayag ng Panginoon ang kanyang mga gawain at patuloy na itinuturo sa amin ang mahalaga, sagrado at natatanging mga aral. Gusto kong tapusin ang aking mensahe sa mga salitang mula sa ating magandang himno. Tayo ay kasapi hanggat may tunggali. O kay saya, o kay saya. Mga kawal, may nakalaang tagumpay, at ito'y makakamtan. Mga kapatid, umaasa ako at dumadalangin na patuloy nating babatahin ng may pagtitiis ang ating mga pasanin at tutulungan ang mga yaong nasa kalipunan natin na nahihirapan at kailangan tulungan at palakasin. Nawa ay pasasalamatan ng bawat isa sa atin ng Diyos para sa kanyang mga pagpapala at panibaguhin ang ating pangako sa ating Ama sa Langit sa mapagkumbabang paglilingkod sa kanyang mga anak sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.